I'm home, guys. What Thank you very was naging employee of the month ago. Any advice po sa mga taga-Pinas na napunta sa US tapos di culture shock sa pag-a-apply ng work? Hi guys! Welcome back sa aming channel. Ayan ang aking Kinsley. Favorite niya kasi ang una na yan. Diba? Ganda na entrada, no? Hello everyone! Welcome back sa aming channel. So, ngayong umaga, chill-chill lang. Kasi ang ginagawa ko, bago ako pumasok, nag-iidlip muna talaga ako para may energy, ano. So, si Travis wala siya ngayon. Pumasok na siya. And baka gabihin daw siya ngayon kasi meron silang drill. Tapos, kung makikita nyo, marami kaming box dito sa likod, pati dito sa harap. Kasi nga, maglilipat na kami, ano. Ayan, yung mga box. Tapos, sa garage namin, naayusin pa namin. Kasi maglilipat kami ng March 1. March 1 kami lilipat. Tapos, mag-day off ako no ng 1 and 2. Tama ba? 2 or 3 ata. 1 and 2 yon. Kasi, ililipat na namin yung mga gamit namin. Aalis kami dito. Yon. Kapag kalipat namin dun sa kabila. So, magagawa ko ng apartment tour kasi itutour nila kami doon sa bago naming lilipatan, ano. Tapos, yun, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura doon sa kabila. Kasi bagong gawa yun sa kabila. Parang phase 2 ng complex na ito. Kumuha lang kami ng 2 bedroom kasi dito po sa tinutuluyan namin ngayon, napakaliit talaga niya, 1 bedroom lang. Tapos, ang dami naming gamit. And hindi naman masyadong malaki yung parang dinagdag, ganun. Parang ganun din. So, mas maigi nang lumipat kami doon sa medyo malaking space para meron ding si Kinsley. Kasi nasa second floor kami, ano. So, yung kinuha namin bago is lang, sa baba kami. Tapos, yung sa taas, hindi namin alam kung sino pa yung magiging kapitbahay namin. Kasi nga, bago siya, madami ding lilipat ng March. So, malalaman namin. So, ayun. So, mag-vlog ako ng ganap namin for today. And today, may pasok din ako ng alas 3 ng hapon. So, closing ako. And si Travis, uwi siya mamaya ng gabi. And, ayun. Kahapon, nagpack ako ng ibang mga gamit namin. So, kung makikita nyo, ito, hindi pa namin siya naayos, yung mga iba pang gamit na nasa kwarto pa, yung mga gamit sa kitchen, yung iba na ilagay ko na sa mga box. And ayun yung mga box na yan, kinuha ko yan sa work ko kasi nga, 'di ba, nagtatrabaho ako sa Walgreens. So, pag may mga nagdi-deliver ng mga tissue ba, yung tissue sa amin kasi every week merong magdi-deliver para magre-restock kami, So, yun, kinuha ko. Kasi itinabi rin ng mga katrabaho ko kasi nga alam nila lilipat din kami. So ayun guys, we'll see you later pag uwi namin ni Travis. Nag-aayos na nga pala ako dahil may pasok ako ngayon, And by the way, may gusto lang pala akong sagutin na comment kasi matagal na yung comment niya sa ngayon ko lang naalala, And yun lang ulit ako nakagawa ng video. So, ito, si JP. Nag-ask siya, po, ano po work nyo? Una, sagutin muna natin yung tanong niya na, ano daw work ko. Nag-work po ako sa Walgreens. Isa po akong shift lead. Kumbaga para sa atin is, team leader ka ng shift, ganun, or manager ka ng shift, ganun. Dito kasi tawag nila dito parang manager, or shift leader, ganun. So, yun po yung trabaho ko. And tapos next na natanong niya, any advice po sa mga taga-Pinas na napunta sa US tapos di culture shock sa pag-a-apply ng work? Depende kasi yan sa tao, no? May mga tao kasi na malalakas talaga yung loob. Kumbaga, ako kasi siguro parang hindi na ako culture shock kasi meron akong experience. Hindi naman maraming experience na naka-work na iba-ibang lahi, pero at least kahit pa paano meron akong
naka-work na ibang lahi before, tapos ngayon naman mga American. So siguro ang na-culture shock lang ako dito, no. Parang mas ano sila, yung mga, kasi mga bata kasi yung mga katrabaho ko. Parang alam mo na, yung parang, di tulad sa atin, medyo ano sila, sa atin medyo conservative or kaunti, medyo conservative pa ng kaunti, tas ganun. Sila napaka-open nila sa mga ano, alam nyo na, mga ganun yung mga kabataan dito, ano. So magugulat ka na lang. Tapos, ang ano pa dito is, tawag nito, yung pag magtrabaho sila, hindi katulad ng Pinoy talaga. Oo, nagtatrabaho naman sila, pero hindi tulad natin na trabaho talaga. So, katulad ko, di ba, minsan, ano, utusan mo sila, anong gagawin nila ngayon, ganun. Minsan, hindi sila yung parang, minsan nagbibingi-bingihan or makikinig sa'yo, hindi sila ganun. May mga katrabaho ako na masisipag talaga. Pero yung madalas dito, hindi naman lahat. Ano, mga tamad sila, ganun. Siguro nga kasi bata pa, tapos nag-work. Kasi dito pwede ka nang mag-work kahit, ano ka pa lang 16, yung parang part-time, ganun. Tapos, ayun, yun lang yung naano ko. Tapos, ang isa pa sa na, parang na-culture shock ako is, syempre dito, English na talaga, ano. Hindi mo na ako magaling mag-English. Kumbaga, parang natatakot akong makipagsalamuha sa kanila. Natatakot akong yung parang paano ko ba unahan yung parang conversation namin ganito. Minsan kahit na 6 months ako na dito na nag-work sa Walgreens, tapos lahat kasi sila American yung kasama ko sa trabaho. Tapos minsan pag may gusto ko silang tanungin, gusto ko silang kausapin about sa ganito, ganyan, kasi nga, syempre may kailangan kang ano, yung parang hindi mo maintindihan, ganun. Parang hirap kasi nga, English na malala, be. Alam mo naman, hindi ako magaling mag-English. So, although nakakasalita ako ng mga English, ano, pero yung mga American kasi dito, may mga malalalim pa sila mga words. So, ayun. So, hindi naman mahirap kasi mababait naman yung mga katrabaho ko, super bait nila. And hindi ako na-OP katrabaho sila kasi masasaya sila kasama. Di tulad dati sa work ko sa Pilipinas, no, medyo nag-work din kasi ako sa factory sa Pilipinas, and alam mo yun, yung parang tagtag ka talaga sa pagtatrabaho, pero dito worth it talaga yung sahod mo sa pinagtrabahuan mo ka. Dito kasi sa work ko ngayon, hindi kasi masyadong busy yung store namin kapag seasonal, kasi kapag holiday yun, busy kami. Pero pag ganito mga ano lang, pagdating ng January, ganyan, hindi masyadong busy. And hindi kami busy sa ano, yun lang, hindi kami masyadong pagod, ganan. At dito naman, kaso dito nga lang, mahal yung cost of living, di ba nga? So, yun lang yung ano, kaya kailangan mo talaga magtrabaho dito. Depende na lang kung yung maganda kita ng asawa mo, kung sapat sa inyo. Pero syempre, kailangan mo pa rin tumulong para hindi naman mabigat sa asawa mo, no? Sa asawa ko, kaya ganun yung ginawa ko. Parang nagtrabaho pa rin ako para hindi mabigat sa kanya. Kasi nga, mahal yung ano dito, mahal yung cost of living. Bibili ka lang ng grocery sa labas, abuti ka na ng $100 or $200 isang week lang yun, ha. Depende kung medyo picky pa kayo sa pagkain. Yun. Tapos meron pa siyang tanong, ano daw yung requirements nga pala. Depende dito. Iba-iba kasi dito. Pag online work ka, pag online ka nag-apply, kasi iba-iba yung mga hinihingi nila, may mga questions sila. Pero ang dito sa Walgreens, sa inano ko, ang pinasa ko lang is yung resume ko, tapos nag-fill up lang ako online, yung mga personal information mo lang. Tapos nag-ask lang sila kung may driver's license ka ba, ganito, ganyan, SSN sa atin. Alam mo yung parang, ano bang tawag dun sa atin? Ano ba yan? Parang TIN number, ganon. Wala masyadong requirements. Tapos in-interview niya lang ako. After ng interview, ang hiningi niya lang din sa akin is yung bank information ko para nga dun sa sahod ko every week. Dito kasi every week, bi-weekly. Bi-weekly yung sahod namin, hindi po buwanan, ano. So, every after 2 weeks, sumasahod kami. So, ayun. And papasok na ako, mag-get ready muna ako, guys, no. And si Kinsey, kailangan ko siya ilabas bago ako umalis. Baka si Travis, dumating siya dito ng
gabi na. So yun guys, see you later! And I hope nasagot ko yung katanungan mo, JP. Kung meron pa kayong tanong, comment nyo lang sa comment section. A few moments later. I'm home, guys. Fork Thank you or very spoon. Ay, spoon nga. So, Travis made me biscuits and gravy. Yum! So, yun no, kauwi ko lang galing sa work and nabigla ako today kasi nga, naging employee of the month ako. Our neighbor gave us some dog treats. Really? Who? John. Really? Because Grog can't eat them. Oh, They're I too see. Okay. Ayun nga, so pagpasok ko kanina, binigay sa akin ng boss ko yung parang certificate. Buti pa dito, no, may mga pa-certificate. Tapos meron lang silang parang kaunting yung parang yung parang pa-appreciation na yung ano ba tawag doon? Basta it's either gift card or whatever kasi nga naging employee of the month ka, ganun. So, nakakatuwa kasi na-appreciate nila yung effort mo, ganun. So, yun. I'm so happy for today. Ayun nga, kakauwi ko lang din and si Travis Babe, when did you get home? What time? Maybe 8:30. Oo, kasi may drill din sila kanina. So, ngayon, bali, gabi na siya nakauwi. So, ako kasi closing, hanggang alas 10 kami. Yun, ako nag-close ng store. So, yun lang guys, ang vlog natin for today. And kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang sa comment section. So, see you again next time. Bye-bye!